The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. On leaving the synagogue, Jesus entered the house of Simon and Andrew with James and John. Simon's mother-in-law lay sick with a fever. They immediately told him about her. He approached, grasped her hand, and helped her up. Then the fever left her and she waited on them. When it was evening after sunset, they brought to him all who were ill and possessed by demons. The whole town was gathered at the door. He cured many who were sick with various diseases, and he drove out many demons, not permitting them to speak because they knew him. Rising very early before dawn, he left and went off to a deserted place where he prayed. Simon and those who were with him pursued him, and on finding him said, "Everyone is looking for you." He told them, "Let us go on to the nearby villages, that I may preach there also. For this purpose have I come." So he went into their synagogues, preaching and driving out demons throughout the whole of Galilee. Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Kamusta na kayo? How are you? Isa nga kaya kayo sa mga taong kapag tinatanong ng ganyan, "Musta na? How are you?" Kaagad ang sagot kahit di nag-iisip, "Fine. Okay lang. Ayos lang. Carry lang." Okay lang naman. Pero ang tanong ay, totoo bang okay ang lahat sa atin? O baka naman nahihiya, natatakot lamang natin aminin ang totoong kalalagayan nararamdaman natin. May mga tao kasing natatakot, nahihiya, nag-aalangan na aminin ang totoo nilang kalalagayan, ang tunay nilang nararamdaman. At iba't iba ang dahilan. May mga tao kasi na gustong i-project okay ang lahat sa buhay nila. Wala silang problema o kung meron man, kayang-kaya nila sapagkat malakas, matatag sila. May mga tao naman dyan, syempre, hindi lang ang image nila ang inaalagaan, kundi ang imahe, lalo na ng kanilang pamilya. Lalo pat kung ang problema nila ay isa sa miyembro ng kanilang pamilya. And of course, may mga taong ayaw makaabala ng iba. Ano nga ba naman ang pakialam talaga ng iba sa buhay nila? Masabi ba nila? Tutulungan ba sila? Wag na lang, di ba? Kaya't ang tendency ng mga taong ito, kimkimin sa kanilang puso ang kanilang nararamdaman. At sasabihin, ganun nga, okay lang, ayos lang, carry lang. Pero wag ka, kausapin mo ng puso sa puso, heart to heart, seryosohan, bigla na lang, atungal sa pag-iyak. Sapagkat matagal na nilang kinikimkim ang lahat. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang pagiging honest ni Job sa kanyang tunay na kalalagayan at kanyang tunay na nararamdaman dahil sa kanyang mga problemang nararanasan. Ang sabi niya sa Tagalog, mas may dating. Tuwing sasapit ang gabi, namimighati ako. Ang gabi ay matagal, parang wala ng umaga. Di mapanatag sa higaan, palaging balisa. Paano nga naman, isang araw, bumagsak ng gano'n na lamang ang buo niyang kabuhayan. Nangamatay ang kanyang mga pinapaalagaang tupa, baka, ang mga hayop, pati ang mga tagapastol niya. Nangamatay lahat. Pati mga katiwala niya. At habang hindi pa natatapos yung tagapagbalita sa kanya, hinggil sa nangyaring ito sa kabuhayan niya, meron na namang ibang nagbabalita ng balitang wala nang mas lalala pa. Sapagkat habang nagkakatipon daw ang kanyang 7 anak na lalaki, 3 anak na babae, sa bahay ng kanyang panganay, biglang umiip ang malakas na hangin, gumuho ang bahay, at ang kanyang 10 anak ay nangamatay lahat, sabay-sabay. At pagkatapos ay nagkasugat pa, nagnaknak pa. Ang buo niyang katawan na halos ikamatay niya. Kaya halos walang matira sa kanya. Meron pala. Ang kanyang misis na bungangera, na sa gitna ng maraming nangyayaring masama sa kanya, ay nagkomento ng ganito, "Bakit hindi mo na lang talikuran
ang Diyos mo at mamatay ka na lang. O di ba? Dagdag problema ang dala ng bruha. Dapat ito na ang nauna. Tapos sinisisi pa siya ng mga kaibigan niya. O sige nga, malagay tayo sa sitwasyon ni Job. Kahit konti lang, ha? Ano ang ating mararamdaman? Lalo pa't sasabihin ng banal na kasulatan about Job, he is a righteous man. Hindi pa naibibigay yung 10 kautusan. Perfect na ginagawa na ni Job lahat ng yan. Tapos mangyayari ang ganyang mga karanasan. Sabi nga natin, di ba, why do bad things happen to good people? Bakit may masamang nangyayari sa mga taong nagpapakabuti naman? Mula noon hanggang ngayon, tanong natin yan. Ibig sabihin, mula noon hanggang ngayon, walang nakatugmang sagot para dyan. Kasi mahirap intindihin yan. Kung masamang tao ka lang, maintindihan mo Hindi ka na magtataka. Isipin mo, pinarurusahan ka. Pero paano kung wala ka namang inaargabyadong tao? Tumutulong ka naman. Nagdarasal, nagsisimba ka naman. Lumalaban ka naman ng patas sa kabuhayan. Tapos, maglolo ko yung asawa mo. Masisira ang buhay ng anak mo. Babagsak ang negosyo mo. Magkakasakit ka o ang mahal, mamamatayan kayo. Come on! Tsaka mo sasabihin, okay ka lang? Ayos lang? Carry lang? Ano kang klaseng nila lang? Ikaw ba si Superman? May mga tao nga ayaw umiyak siya. Hindi ko alam kung ano ang dahilan. Dati mayroong nagsabi, kapag daw siya'y nasasaktan, kapag daw siya'y nahihirapan at iiyak, gusto niya sana umuulan. Naghihintay pa siya ng ulan. Bakit? Kapag umuulan daw at umiiyak ka, hindi mahalatang lumuluha ka sapagkat ang mga luha mo ay masasabay sa patak ng ulan. Okay lang? Pero kung yan lang palang problema, umiyak ka sa kwarto mo, sa banyo mo, dami mong arte, di ba? Hindi ka pa ng ulan. But seriously, bakit nga ba umuulan? Bakit pumapatak, bumubuhos ang ulan? Kasi masyado nang mabigat para sa ulap ang ulan. The sky, the clouds, can no longer handle its heaviness. Same thing with us. When we are in deep sadness, masyado nang mabigat, kaya kusang pumapatak, bumubuhos ang luha. At walang masama diyan sapagkat tayo'y tao lang. Dahil ang ibig sabihin yan, masyado nang mabigat ang nasa ating. Punong-puno na ang kinikimkim natin sa ating kalooban. Kaya't ang hindi natin masabi sa salita kung gaano kasakit ang ating mga nararanasan, sinasabi ng ating mga mata sa pamamagitan ng luha. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit may butas talaga yan? Hindi ko alam kung anong pangalan ng butas na yan. Hindi yung butas ng mata, kundi yung butas dyan na may tubo na naglalabas ng mga luha. Kaya marunong ang Diyos Bakit siya naglagay ng tubo na yan? Gaano man kaliit yan. Kasi alam niya, darating ang pagkakataon, tayo ay masasaktan, tayo ay mahihirapan, at kinakailangan nating iluha yan. Ito ang dahilan kung bakit ang sabi ni Pope Francis, diba? Do not be afraid to cry. For if you do not learn how to cry, you cannot be good Christians. Hindi ka magiging mabuting Kristiyano kung hindi mo matututunan ang umiyak. Kahit paminsan-minsan. Ito yung sinabi niya matapos siyang tanungin ng isang bata na dati ay nasa kalye, pinababayaan ng mga magulang, walang makain, inaapi. At ang tanong sa kanya ng bata, di ba, sa UST, why did God let these things happen to us? Wala naman kaming kasalanan. Parang yun ang ibig sabihin yan. Bukod sa aming pagiging bata lang. Now tell me, nasagot ba ng diretsyo kahit ng Santo Papa na yan? Hindi. Why do bad things happen to these children? Hindi niya nasagot yan. Basta ang nasabi niya lang din ay, often, tears are the proper response to suffering. Madalas, ang pag-iyak, ang pinaka-magandang response sa pag-ihirap. Kasi kapag tayo umiiyak, we are telling someone, especially God, I need you in my life. Hindi ko po kaya, hindi ko po maintindihan ang lahat. At maganda yon, sapagkat sinasabi sa atin ng Bible, una, God knows the reason for our tears. Alam niya ang dahilan ng ating pagluha. Yun ang pangangailangan natin, hindi pa natin sinasabi. Alam na niya, yun pa kayang pangangailangan natin dahil tayo nasasaktan, dahil tayo nahihirapan. Hindi siya katulad ng
kahit taong pinaka-close sa iyo, na kahit umiiyak ka na at wala kang sinasabing salita, hindi pa rin maintindihan ang pagluha mo. Ang Panginoon, pag lumuha ka, sabi ko nga, sa bawat patak ng luha mo, yan ay nagiging parang letra, nakakabuo siya ng salita, nalalaman niya ang dahilan ng iyong pagluha. God knows the reason for our tears. God values our tears. Ang sabi sa Bible, He keeps our tears in a bottle. Ibig sabihin, pinapahalaga niya yung mga luhang yan sapagkat alam niya, hindi basta-basta papatak yan. Kung hindi, mahalaga ang bagay at tao na dahilan ng pagluha na yan. And God not just knows the reason for our tears, not just values our tears, He promised in the book of Revelation, He will wipe away our tears. Alam niya ang dahilan, kanyang pinahalagahan, at kanyang papawiin sa huli ang mga luha na yan. Sinong magulang ang matitiis ang kanyang anak na laging umiiyak? Ang Diyos pa kaya? Kaya, huwag mahiya, matakot, lumuha. Nakita po ninyo sa Ebanghelyo, pinagaling ni Kristo ang mga may sakit na tao. Pero sa basa ko, ito yung mga may sakit na sa kanya ay inilapit o lumapit. So ibig sabihin, they recognize they needed Jesus. Kung babasahin natin ang story ni Job, ganun din halos. Tinanggap niya, hindi niya kayang ibalik ang kabuhayan niya, hindi niya kayang ibalik ang mga anak niya, hindi niya kayang ibalik ang kalusugan niya. Ang kanyang ibinalik sa tulong ng Diyos ay ang pananampalataya niya. The Lord has given, the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Doon ibinalik ng Diyos ang lahat ng doble pa sa Kanya. Kaya, huwag matakot lumuha, huwag matakot umiyak, huwag matakot magpakumbaba na aminin sa iba, lalong-lalo na sa Diyos, na hindi natin kaya ang lahat. Naisip ko nga po, buti pa nung bata tayo, mga bata, yung hindi pa nakapagsasalita. Kapag may kailangan tayo, nasasaktan tayo, nagugutom tayo, nahirapan tayo, may pupo tayo, may ihi tayo. Hindi tayo makapagsalita. Anong ginagawa natin? Umiiyak. Kasi hindi tayo makapagsalita. Pero sapat na yung iyak na yon para matarantang ating mga magulang o sino mang nag-aalaga sa atin para alamin, ano bang kailangan natin? Ano bang masakit sa atin? Ano bang iniiyak natin? Kung bakit nung tayo tumanda at nakapagsasalita na, ayaw naman nating magsalita. Ayaw mong dumain. Nahirapan ka na, nasasaktan ka na, di mo na kaya. Kung ayaw mo magsalita, ayaw mo ring umiyak? Bakit? Okay ba ang lahat? No wonder ang bata, pag umiiyak, pangkuhin mo lang. Yakapin mo lang. Tatahan na. Okay na ang lahat. At kapag sinabi ng bata na okay siya, maniwala ka, okay siya. Pero ang matanda, pag sinabi niya, okay lang, ayos, ka munang maniniwala. At kapag ang matanda, umiyak, yakapin mo lang. Tatahan? Hindi. Mas lalong iiyak. Di ba? Bakit? Kasi matagal na siyang hindi umiiyak. Naipon na ang lahat. Kaya, huwag matakot, mahiyang umiyak. Because crying does not always mean you are weak. Crying sometimes means you have been too long strong. Matagal ka nang nagpapakalakas. Kaya ka umiyak kasi hindi mo naman kakayanin hanggang wakas. Okay lang yan. Sapagkat dyan mo mararamdaman ang tulong lalong-lalo na mula sa Diyos na iyong kailangan. Ayun, sa atin naman na mga iniiyakan, wag naman yung reaksyon na, ano ba yan? Tama na yan. Sinosopla agad. Sinisisi agad. Ano ba? Huwag mo nang pansinin. Pinalalala mo problema eh. Kaya yung umiyak, diba? Intindihin mo muna. Pakinggan mo muna. Paiyakin mo muna. Kaya mo siya. Ilalabas niya. Kailangan niya yon at kakailanganin mo rin yon. So provide that healthy atmosphere for people to cry. Para kailanganin man niyang umiyak uli at kailanganin mong umiyak, hindi kayo mahiyang umiyak. Alam ninyo, may mga nagtatanong sa akin ang dalas, Father, bakit ka umiiyak pag nagsesermon ka? At tulad ngayon, may pinagdadaanan ka ba? Iyak lang, may pinagdadaanan lang.
Di ba pwedeng natatouch lang? Di ba pwedeng na-inspire lang? Pero sa totoo, paano ba ko ba nasi-share sa inyo yung problema ng nangangalo niya, yung problema sa isang anak na nagloko, yung problema sa isang kapatid na walang considerate? Yun ang nakapagpapaiyak sa akin. Bakit? Kasi naaalala ko yung mga taong umiiyak sa akin, sa counseling, sa kumpisalan. Bakit? Kasi wala silang maiyakang iba kahit sa kanilang pamilya. Kung pwede nga lang araw-araw may kumpisal, may counseling. Kaya lang tulad ni Kristo, may iba rin akong dapat gawin. At ikaw ang unang may responsibilidad. Sa asawa mo, hindi ako. Sa anak mo, hindi ako. Sa magulang mo, hindi ako. Tayo ay responsable sa bawat isa. Lalong-lalo na sa ating sariling pamilya. Sana, suportahan natin ang isa. Lalong-lalo na ngayon, ha? Sasabihin ko sa inyo, ha? Nakaka-alarma. Ang daming kaso ng depression. Ang daming kaso na nagpapakamatay. Please, remedyohan natin yan. Good thing may Diyos tayong laging nandyan para makinig sa atin. Pero, mas maganda sana kung meron tayong kapwa, lalo na sa pamilya natin, na laging nandyan at mararamdaman natin nandyan para sa. Kasi kapag ganon, feeling ng taong umiiyak, nasagot na agad ng Panginoon ang kanyang panalangin. Dahil sa iyo na nakahanda na makinig sa Kanya. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. We include in our prayers those who are celebrating their birth anniversary, especially the admin of our page, Chai. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat mahal niya. ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringkin ng Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, salamat at nakakangiti ako, nakakatawa ako, nakakaporma ako. Salamat at hindi naman dinahalata na problemado ako. Ayoko rin naman kasing makaabala. Ayoko rin naman akong nasisihin nila. Ayoko rin naman na may masabi sila. At ano ba naman ang magagawa nila? Pero ikaw, Panginoon, hindi mo ko sisisihin. Ikaw, Panginoon, hindi ako abala sa iyo. At lalong-lalo na may magagawa sa akin ng awa mo. Ikaw ang nakakaalam ng pinagdaraanan ko. Panginoon, kaawaan mo ako. Hallelujah! Hallelujah! Ang hindi ko maiiyak sa iba, sa iyo ko iniiyak. Bago matulog, kapag nagdarasal ako, ikaw itong nakakaintindi ng lahat ng pinagdaraan. Hallelujah! Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Basta magpakatotoo ka sa Kanya, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Huwag kang magkunwari na banal ka. Kung sa totoo lang makasalanan ka,
Huwag kang magkunwari na malakas ka kung sa totoo lang mahina ka. Huwag kang magkunwari sa Diyos na kaya mo ang lahat dahil hindi niya ina-expect na kayanin mo. Ang ina-expect niya, isama mo siya, tutulungan ka niya sa problema mo. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without an end. Amen. Please